So, akala ko talaga tapos na yung bakbakan ng Gilas Pilipinas at Thailand. Mukhang nagpaparinigan pa online. Ang tanong, totoo ba talaga itong mga sinasabi ng Thailand against Gilas Pilipinas? Kasi yung iba hindi ako makapaniwala. Alamin natin kung ano yung totoo, ano yung hindi, at ano ba talaga. Bakit ba parang di yata umano matanggap ng Thailand ang kanilang pagkatalo? Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Okay, samahan niyo ako guys na alamin ng katotohanan at ano ba talaga yung masasabi ko dito sa tila hindi pa tapos na bakbakan online ng Team Philippines at Team Thailand. Ito parang pinapalaki natin sa social media. Again, sa akin okay lang kasi I think yung mga ganitong story, it's all part of marketing, it's all part of the hype. Pero ito, no, ito nakita ko to. Parang ito yung pangako ng ni Lish. Sabi dito sa translation, tomorrow is the gold medal match against the Philippines. This is going to be a 10-star game for sure. Follow schedule at time association page. Parang na misquote ito unless there are na sinabi or other posts itong si Lish na sinisigurado daw nila yung gold. Pati yung si Jack Rawan, ano, na nagsalita daw umano na sinisigurado nila yung gold. Pero hindi ko naman makita kung saan ba talaga. I guess, unless alam nyo kung saan makikita yung mga pinagsasabi ng mga Thai. At ang hirap kasi mag-confirm ngayon kasi ang daming mga fake news na sa social media or maybe baka mali yung translation. But sa akin naman, sa pananaw ko, ito guys sa totoo lang, whether sabihin nila na sure gold yan or mananalo sila ng gold, it's fine kasi it's part of the motivation. Especially, Gilas Pilipinas is the king of Southeast Asian Games. No? So, dapat lang i-motivate nila yung sarili nila. And it's probably also part of the marketing ng Thailand to invite yung mga Thai fans na manood kasi alam nila yung Filipino supporters are gonna be big. Kasi basketball yan. Kasi nga basketball is the biggest sport in the Philippines. So sa akin, okay lang yan. So although, syempre, hindi ko rin mapipigilan ng mga Pilipino. Iba talaga tayo. No? Iba tayo sumuport. Iba tayo makipag-trash talkan online. Pero ito hindi ko rin alam kung totoo. Totoo ba talaga tong sinabi na to? Ang hirap kasi sa mga posts sa social media, guys. Ang dami nagpo-post, wala naman source at hindi mo alam kung totoong sinabi talaga ni Freddy Lish. Meron din ako na sinabi naman daw ni Jack Rawan nito na we're just proud having this silver than having a gold using 5 imports. Parang meron din sinabi na parang yung sentro, no, si Jack Rawan yun, na okay lang mo silver na matalo at least hindi kami nandaya. Parang ganun. Parang kung iisipin mo guys, sino yung matinong player ang magpo-post nun sa social media? Sino? Tapos maraming maninginiwala para lang ma-hype. So, kaya ingat po tayo. Again, if you have proof, let me know. Gagawan ko ng panibagong content and then magre-react ako. Pero kung ito ay professional at itong si Jack Rawan ay isa po sa sikat na basketballista sa Thailand, I'm sure nakapag-aral yan. I'm sure educated yan. Hindi yan basta-basta magsasalita ng ganon. Hindi yan basta-basta sila magko-comment ng nandaya. In the first place, alam na natin there are some questionable calls, no? Mga parang questionable pero hindi po yan sinasalita. Hindi po yan kasi kumbaga kahit ikaw, 'di ba, nadaya ka, hindi naman kung ikaw yung player ha, yung fans okay lang magsasalita na luto yan. Alam mo naman marami nagsasabi na cooking show doon, 'di ba, ng mga fans. Pero yung player mismo para magsalita sa social media, may gesture daw na gano'n, ano, pero pinapatigil kasi alam mo it's very unprofessional. So I doubt kung merong mga gano'n sinabi na nandaya ang Pilipinas dahil puros import. Kasi sila din naman, ito na gaya nito ni Lish, mukha ba tong Thai? No, meron naman din sila mga import at meron naman talaga tayong mga half breed which is Pilipino naman talaga, may lahi lang. So ang sa akin,
in general or in conclusion, kaya ko lang naman 'to ginawa, mag-ingat po tayo sa mga posts sa social media na walang source, na hindi alam natin kung totoo ba talagang sinabi. At iisipin niyo rin kung kayo ang atletas, sasabihin ba 'to ng atleta online? Puwedeng sinabi ng atleta 'yan privately, na nagrereklamo sila, grabe. I'm sure may mga Filipino players na magsasabi din, grabe yung calls ng Thailand, parang ang dami nilang hindi tinatawagan. Pero to say that online, I mean, medyo nag-iisip naman sila. Lalo na pag panalo na naman o tapos na yung laro, there's no sense to say it. Before the game, there's a reason to say it, to hype the fans para kumbaga mas lumaking laro, para mas maraming manood. Pero after the game, para magkaroon ng issue na ganun, parang it doesn't make sense. Parang dumalabas na parang hindi totoo. Again, unless I'm wrong, let me know. Pati in translation ng sinabi ni Lish. Which is again, it's fine for me na sabihin nila na sila yung mananalo because it's sort of a motivation. At kumbaga, yung next basketball or next Southeast Asian Games, hindi na sa kanila. So ito talaga yung pagkakataon nila na maipanalo talaga yung ginto. At let me tell you this, I'm sure kung sa Pilipinas ginanap yan, baka ganyan din yung maramdaman ng iba na pabor sa Pilipinas yung ano. But I'm sure they're doing their best to be as neutral as they can. Ang hirap kasi magsalita eh. As a basketball fan, as a Gilas fan, I'm just, I think we just should be happy na kahit anumang ginawa nila na yung sa hindi inapprove yung unang lineup, yung maraming ganyan, we still end up winning. And the good thing is, we took that into consideration na, kumbaga, may plus na eh. May ano siya, may handicap. Kahit na kulang-kulang yung ano namin, yung players ng Gilas Pilipinas, nanalo pa rin. I think we should just be happy about this. But again, ingat lang tayo sa mga baka hindi totoong sinabi ng mga players yan. Kasi, again, these are professional basketball players. They wouldn't say anything like that online unless, especially, tapos na eh. Okay. Anyway, comment nyo sa akin guys kung anong pakiramdam nyo dito sa mga issue na ito na pinapalakas sa social media. Sobrang daming fake news ngayon. At kung totoo man, let me know. Send me a link either sa Facebook or sa YouTube and I'll react kung totoo. Kasi hindi ko makita eh. Okay? Let me know guys.